morning! Ayan. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pwede ba nating batiin yung katabi natin? Itiyan natin. Ayan. Welcome po sa bawat isa po sa atin. Now, pag meron pong something new po, ay ito po ay nagke-create po ng excitement. Tama po ba? Pag merong bago, parang very refreshing ang dating. Amen ba? Pag meron kayong bagong gamit or bagong trabaho, bagong pagpasok sa school, it creates refreshment or even po yung parang sigla. May sigla po pag bago po yung ginagawa natin or something na bago po sa buhay po natin. Pero, the reality is, pag tumatagal, ay nawawala yung excitement. Tama? Nawawala yung parang sigla. Nawawala yung something na, di ba pag bago ka sa, pag bago ka sa trabaho, parang gusto mo, maaga pumasok, tapos gusto mo, palaging nasa trabaho o sa school, di ba? Pero pag later on, nawawala po yung gana po natin. That's the reality, no? At ganoon din po sa ating spiritual life. Ngayon, July na. July, tama na? July 4. Maybe, nung January, July 5 pala, nung January, ay meron tayong bagong excitement. Pero, nakakalahati na tayo ng taon. Kamusta po ba tayo? Kamusta po ba ang ating buhay? Excited pa rin ba? Nandun pa rin yung sigla? Okay? Maybe for some of us po, baka excited pa rin, nandun pa rin yung sigla natin, but maybe for some of us po ay nakaramdam na rin ng pagod, no? Or parang emptiness. Kaya, yung ating bagong series po, ang title po ay Refill, no? Or mapunuan sa Tagalog, malagyan ulit. Okay? Meron tayong, kasi sometimes we feel, tired or exhausted sa buhay. Ano ba yung mga bagay na nagpapagod sa atin? Number 1 is responsibility. No? May mga responsibility tayo sa family, sa church, sa ministry, or even sa ibang tao, sa trabaho, no? And we feel we feel empty, no? From time to time. Mayroong mga bagay na nag-drain po sa atin. Kaya this month po, magpapapuno tayo ulit kay Lord, no? Papa-recharge tayo ulit kay Lord. As we face this another half of the year, ay kailangan nating magpa-recharge. Amen po ba? Sino ba kailangan dito magpa-refill ulit sa Panginoon? Amen. Ayan, para matapos natin yung taon na ito. Ano man yung pagod natin, ano man yung mga emptiness natin, yung mga nagdi-drain sa atin, ay this series po is makatulong po sa atin para magkaroon tayo ng panibagong sigla. Amen? Sige po. Tayong lahat po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Let us pray. Aming Diyos, tinataas po namin sa inyo ang aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Hiniling ko po, Panginoon, hiling namin na kayo po, Diyos, ang manguna at mangusap, Panginoon, sa magitan, Lord, ng itong aming pag-aaral, O Diyos. Lord, sometimes ang buhay namin, Lord, we feel drained, O God, because of responsibilities, O God. Lord, because of the worriness, O God, of our lives, O God. Dahil po, Panginoon, sa mga demand ng buhay po namin. And sometimes, Lord, bigay lang kami ng bigay at nauubusan din po kami, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin sa umaga na ito at sa buwan na ito, O Diyos, Lord, mapuno muli kami, Panginoon, upang mag-umapaw ang pagpapala, kalakasan, kasiglahan sa aming buhay at maging pagpapala din kami sa iba, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, I pray that you may align, O God, our hearts, our minds, O God, this morning, O God, so that, Lord, any distraction, O God, ay hindi po mag-grab ng aming attention, kundi, Lord, makapakinig kami, Lord, ng maayos, O Diyos. Bless your servant. Fill your servant, O God, with your Holy Spirit, so that, Lord, I can preach your word, O God, with clarity, boldness, and power, Panginoon. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.
Ayan, thank you kay Lord. Yan. Ephesians chapter 5 verse 18, ang sabi po dito, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, ano sabi ng Bible sa atin? Be filled with the Holy Spirit. No? Be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Pakinggan niyo po itong mabuti. Napaka-importante po ito. Na ang Christian journey po, ang Christian journey natin, kung wala ang kapangyarihan o yung presensya ng banal na Espiritu po, ang ating Christian journey is a long journey of defeat. No? Gets ba natin yon? Kung ang ating Christian journey po, tayo po nagpapatuloy tayo sa buhay na ito. At kung wala po yung kapuspusan, kapangyarihan, presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin, tatakbuhin natin ang buhay na ito ng talo. It's a journey of defeat. That's why we need the presence and the power of the Holy Spirit. Kaya, yung Christianity po kasi is living an extraordinary life. For example po, yung mga response natin sa buhay po natin na ito, hindi natin kayang gawin ng sarili lang po natin. For example, maging magala ka sa lahat ng pagkakataon, kahit sa gitna ng problema, kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. That is impossible without the power, the presence of the Holy Spirit. Kaya, kung tatakbuhin natin yung journey ng buhay na ito, kung wala yung kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu, is talo tayo palagi. Okay? That's why this verse po, this truth po, ay napaka-importante. Now, isa po sa mga kinakaharap po ng tao ngayon is yung tinatawag na toxic emotions. Toxic emotions. Marami pong mga bagay sa paligid natin na nag-co-corrupt ng ating emotions. Alam niyo po, yung emotion po ay gift from God yan. It's a gift from God. It's God's design for us, no? Para ma-enjoy natin yung buhay. Pero dahil ang buhay na ito ay punong-puno ng mga pwedeng makapag-pollute po ng ating puso. That's why we are facing today yung tinatawag na toxic emotion. At to overcome that toxic emotion po, mamaya, or this month po, pag-uusapan natin yung mga toxic emotion na yan, kailangan po natin ng power ng Banal na Espiritu. Bago po tayo pumunta doon sa pinaka-topic natin ngayon, let me discuss po yung truth dito sa verse po na ito. Sabi diyan, be filled with the Holy Spirit. Now, yung be filled po diyan ay isa command. Kasi sa Bible kasi, para ma-appreciate natin, maganda tignan din natin yung grammar. Yung grammar diyan na be filled is a command. Imperative yung tinatawag. Ibig sabihin, hindi siya suggestion. Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano dapat siyang mapuspos ng Banal na Espiritu. At yung ginamit ni Paul na analogy is yung paglalasing. Kasi pag nalasing yung isang tao, puspos siya ng Espiritu ng alak. No? Para bang meron siyang kakaibang ginagawa na hindi niya ginagawa na ordinary ng kamalayan. No? Kaya sabi ni Pablo, instead of being drunk, no, sabi ng Bible is be filled. It is a command. Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, kailangan natin ng kapangyarihan at presensya ng Panginoon. Pangalawa, be filled. Ibig sabihin ng be filled po dyan is present tense. Yung grammar po dyan is present tense. Ibig sabihin, day by day, ongoing. Ibig sabihin, yung be filled with the Holy Spirit is not a one-time event. Hindi lang siya pag Sunday, kundi araw-araw kailangan mong mapuspos ng Banal na Espiritu. And pangatlo, be filled is in a passive voice. Ibig sabihin ng passive kasi, somebody is filling you with that something.
Ibig sabihin, ikaw, isang Kristiyano, hindi mo kayang mapuspos ng banal na espiritu, mapuspos ng espiritu ng sayo lang. Ibig sabihin, passive siya, merong isang tao o ang Diyos ang magpupuspos sa iyo ng banal na espiritu. Ang kailangan mo is to surrender. Ang kailangan mo ay hingin sa Diyos. You need to desire it. Kaya, ulitin ko po, no? Yung Christian journey natin is a long way of defeat kung wala po yung power ng banal na espiritu. Madidefeat ka sa problema, sa pagsubok, madidefeat ka, matatalo ka ng mga toxic emotion po sa naranasan po natin ngayon. Kaya, number 1 po, topic natin today, ito po ay 4 na series po, 4 na topic, is victory over anxiety. Okay? Number 1 toxic emotion ngayon is anxiety. No? Anxiety. And this is a pandemic. Pandemic po ito. Sabi po ng, next slide, sabi ng World Health Organization or WHO, 2019, 300 million nakaka-experience ng anxiety all over the world. Before pandemic. No? And latest po, 359 million ang nakaka-experience ng anxiety po. And according po sa National Institute Mental Health, 1 of 5 adults sa US nakaka-experience po ng anxiety. Kaya, this is a real problem. This is not just a individual problem, but this is a global problem. Number 1, pag sa Amerika daw, no, because they have the stat, no, yung number 1 na yung tawag dito, yung pinapakonsult sa doktor is mental health. Number 1, top, no, mental health. Kaya kahit po tayo, even Christians, nakakaranas po ng anxiety. And anxiety can affect our emotions. Can affect our relationship. Pag punong-puno ka ng anxiety, no? It can affect your relationship to your family. And it can affect your spiritual life. Mga magulang, as study shows, no? Anxious parents produces anxious children. An anxious parents produces anxious children. Pag tayo daw po, mga magulang, lagi tayong anxious, our children can copy us. That's why we need to deal this problem. Kung anxious pala yung ating mga anak, possible, baka yung tayo, mga magulang, baka anxious din. Okay? Now, tingnan muna natin, ano bang pinagkaiba ng worry, anxiety, at saka depression? Worry, anxiety, and depression. Yung worry kasi, meron kang nakafocus yung mind mo sa specific problem. May worry ka. Sometimes, ang tawag natin dyan is concern, sa positive side. Meron kang concern of something. Possible, pwedeng health ng family member mo. Pag anxiety na, is meron ng takot sa puso mo. Ang pagkakaiba is meron ng takot sa puso mo na pwedeng maka-affect sa physical, sa mental, and alam niyo po ba, kung na-overwhelm tayo ng anxiety, it can shorten our lives. It can shorten our lives. That's why we need to deal, no? And what is depression po? Yung depression naman, ito yung persistent sadness, feeling of sadness. Para bang lagi ka na lang nalulungkot. Emptiness, hopelessness, and loss of interest of life. Parang ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo nang mabuhay, ayaw mo nang makialam sa iba, ayaw mo nang humarap sa iba,
And that is depression. Worry, you are concerned. Anxiety, meron kang fear. Yung depression is loss of interest. Para pong bibigyan ko kayo ng example. Para pong may exam. Pag exam, pag worry ka, concerned ka, ay, kailangan ko mag-prepare sa exam. Pero, pag anxious ka na, naku, baka bumagsak ako sa exam. Babagsak talaga ako nito. Pag anxious ka na. And then, pag depressed ka na, ayoko nang mag-exam. Ayoko nang ituloy yung gagawin ko. No? But, the good news po, the good news is, meron pong solution po ang Bible po. Meron pong mabuting balita, no? At meron pong salita ng Diyos na pwede pong makatulong po sa atin. Amen po ba? Now, tatlong bagay ang makikita natin dito sa binasa natin kanina, sa Psalms 42. If we are anxious today, anxious, meron kang takot, no? At para bang na-overwhelm ka, yung takot mo na yan, yung pag-aalala mo na yan is para bang nadidrain ka, na-empty ka. Kailangan mo tatlong bagay na ito. Okay? Number one is, sige po, be honest with God. Kailangan natin gawin is maging honest tayo sa Diyos. Maging honest tayo sa ating nararamdaman. Don't hide your emotions. Huwag nating itago yung emotion natin. We can pour out to God. Tingnan niyo po ang sabi ng psalmist. Tingnan niyo po Sa verse 3 ng Psalm 42, verse 3. Sabi dito, araw-gabi, tumatagoy. No? Ano yung tumatagoy? Parang sobrang nalulungkot, no? Ang lalim ng Tagalog, no? Tapos tumatangis. Umiiyak. At hindi lang basta-basta ang pag-iyak. Talagang grabe yung pag-iyak niya. Naging tanging pagkain ko'y mga luha at luha sa paghibik. Ito yung reality na naranasan ng tao na ito, na nagsulat na ito. Araw-gabi daw, inaatake siya ng anxiety. Tumatangis, umiiyak siya. Tingnan niyo po sa verse 4. Sabi niya, di po, next slide. Nagdurugo ang puso ko. Sabi niya, kapag aking maalala ang lumipas na kahapong laging kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Now, kung mapapansin niyo po, sabi diyan, nagdurugo daw yung puso niya. Sobrang nalulungkot daw siya kasi meron siyang naalala yung nakalipas na ginagawa niya. Na siya daw po ang nangunguna. Masigla yung kanyang pananampalataya at nagpupuri sa Diyos. Now, sino po ba ang nagsulat nitong Psalm 42? Ang nagsulat po ng Psalm 42 are the sons of Korah. At according to the Bible po, the sons of Korah, sila po yung mga worship leaders. Mga worship leaders sa simbahan. No? And ano sinasabi ng Bible sa atin? Sabi diyan, sila daw po ay napalayo sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, tingnan niyo po yung reality kahit pala tayo ginagamit ng Diyos, tumatayo tayo dito sa harapan. No? Umaawit tayo, nagsasalita tayo, nanalangin tayo. The reality is, we can experience this problem. Okay? Kaya, hindi ibig sabihin na we are Christians, hindi na tayo makaka-experience nito. Ang kailangan lang natin is maging honest sa Diyos. Pour out your emotion to God. Don't fake it. No? You can pour out your emotion to God. Don't pretend na palagi kang malakas. Don't pretend na kaya mo yung sarili mo. Don't pretend, sige, nagabit ako ni Lord. Kaya, okay lang ako. Don't pretend. Because the Bible is very, empathetic or na-emphasize ng Bible, no? Kumbaga, siya sabi ng Bible, kahit si David, kahit po si Elijah, sabi ng Bible, no? Na-depressed.
nagkaroon ng anxiety. Kaya, kailangan nating maging honest sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ng verse 5, discourage ang tao na ito, itong song leader na ito. Verse 5 po, sige po. Sabi diyan, why am I discouraged? Why is my heart so sad? Tingnan niyo po, sabi niya, bakit ako nadi-discourage? Bakit ang puso? Ibig sabihin, ganito yung nararamdaman niya po. And mas matindi po sa verse 8 po yan. Sabi ng Bible, sige po, nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan nyo ng malaking alon na umuugong na parang tubig sa talon. Tingnan niyo po yung tindi yung gravity ng yung kalungkutan niya, para daw po siyang natatabunan ng alon. Kumbaga, para siyang nalulunod sa madaling salita ng kalungkutan, ng problema. But this is the reminder po. This is the reminder. If we honest to God, if we pour out our anxiety to God, hindi po na-intimidate ang Diyos pag sinabi natin yon. God is not intimidated by our anxiety. Pag sinabi natin kay Lord, hindi siya, ano ba yan? Lagi ka na lang ganyan. No? Hindi. Pero, kung sasabihin natin yun sa Diyos, makakaranas po tayo ng kagalingan, makakaranas po tayo ng kagaanan pag nilapit natin yun sa Panginoon. Anong sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Basahin po natin. Sige pa, basahin natin. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang sabi dyan, cast, ibigay daw po. At ano daw po ibibigay natin? All your anxiety. Yung konti lang ba? Some of your anxiety? Hindi. Kundi all. Kaya, ano po yung mga anxiety natin ngayon sa oras po na ito? Ano yung nagpapabigat sa ating damdamin? Ano yung nagpapabigay sa atin ng matinding kalungkutan? Ano yung mga tumatakot po sa atin sa mga panahon po na ito? Ibigay natin sa Diyos. Cast all your anxiety. Yung word na casting dyan is parang si Peter kasi, ang nagsulat niyan, ginamit niya yung salitang cast, no, is parang throwing. Yung parang naghahagis ng lambat. Ihagis mo daw lahat ng anxiety mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng anxiety mo. Huwag mo lang kunin pag binigay mo. Okay? Ipagkatiwala, sa madaling salita, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Okay? Anong unang dapat natin gawin? Be honest to God. Be honest to God. Don't fake it. Don't pretend all the time that you are strong. But be honest to God. Come to Jesus. Come to God. Number 2 po is be hunger for God's presence. Number 1, lapit ka sa Diyos. Be honest to God. Number 2, be hunger for God's presence. Why po? Kasi ang pinaka-relief po, the ultimate relief of anxiety is not changing circumstances or situation. The ultimate relief of anxiety is God's presence. Yung presensya ng Diyos. Because sometimes we are focusing on changing our circumstances. May problem ka, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa finances, may problema ka sa health mo, and then, inisip mo, sana mabago lahat to, sana gumaling na ako, sana pag gumaling tayo, minsan, nadagdagan na naman nating karamdaman, di ba? But the ultimate relief sa mga inaalala natin sa buhay is the presence of God. Tingnan niyo po yung sabi niya, na-overwhelmed daw po siya sa lahat ng mga pinagdadaanan niya. No? Song leader ito. Kaya sabi niya, there is something lacking sa buhay ko na nawala sa buhay ko is yung presence ni God. Tingnan niyo po, sabi ng verse 1. Sabi, po, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. As a deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Alam niyo po ba yung mga deer, yung mga usa po,
ay hindi po yan basta-basta naghahanap ng tubig. No? Sige po, Ate Jaira. Yung deer, no, hindi siya nagpa-pant, no, pant for water, naglulong for water dahil gusto niya ng comfort, no? Gusto niya ng parang ano lang, maalwan lang ang buhay niya, no? Kundi ganito po yan, no? Yung deer po, pag naglulong po siya ng water, ibig sabihin yan, galing siya sa matinding takbo, sa madaling salita. Merong humahabol sa kanya. Sobrang habol niya, sobrang pagod niya to the extent na para bang hindi niya na kayang tumayo or hindi na kayang parang mamamatay na siya. That is the picture of Psalm 42. Ibig sabihin, merong naghahabol sa kanya, merong kalaban yung nagsumusunod sa kanya, no? Hindi lang basta-basta uhaw, kundi merong nangyari po doon sa usa na matindi, no? Kaya he longed for water. Kaya sabi niya sa verse 2, sabi niya, ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos. Sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa iyong presensya? Alam niyo mga kapatid, no, our greatest need is not merely the answer, but God Himself. No? Ulitin ko po, sa ating mga inaalala sa buhay, sa ating mga iniisip sa buhay, mga nagpapabigat sa atin, the only answer or our deepest need, real need, ultimate need is not the answer about prayer, but God Himself. Si God, yung presensya po ng ating Panginoon. No? Kaya sometimes, pag tayo po ay pagod, minsan isip natin, kailangan meron kang gawin. Kailangan mong pumunta sa isang lugar, no? Pero ang pinakamakatulong po sa atin is yung presence ni God. Pumunta ka sa presence ni God. Tingnan niyo po sa verse 8, sabi diyan, but each day, tingnan niyo po the Lord pours His unfailing love upon me. Sabi diyan, each day, the Lord pour out His unfailing love upon me. Nagbago yung kanyang tono, no? Sabi niya, why I'm so discouraged? Why I'm so afraid and so sad? But sabi niya, the reality is, alam ko to, each day, yung pag-ibig ng Diyos ay binubuhos niya sa atin. And through each night, I sing His songs, praying to God who gives me life. Mga kapatid, meron pong kasapatan sa presensya ng Panginoon. Meron pong kapahingahan, meron pong kagaanan, meron pong kagalakan sa presensya ng Panginoon. Practically speaking, sabi niya, through each night I sing His songs. Anong dapat natin gawin pag tayo po ay na-overwhelm, natutuyuan, nadidepress, punong-puno ng anxiety? Sing to God. Worship God. That's why tayo dito, alam niyo po, every time na mag-gather tayo dito, umaawit tayo sa Diyos. At napakalaking bagay po yon na pinu-pour out natin yung ating papuri sa Panginoon. Because it will allow you to focus into God's presence, to God's character. Kaya yung kinakanta natin, it's all about God's goodness. It's all about God's character. And sabi diyan, praying to God who gives me life. Balikan ko po yung Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi diyan, be filled with the Holy Spirit. At ano daw po yung itsura ng being filled with the Holy Spirit? Tingnan niyo po sa verse 19. Sige po, next slide. Verse 19, sabi diyan, singing songs and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Grabe, no? That's why worship is very important. Paano mo malalaman na ikaw ay filled with the Holy Spirit? Nag-worship ka kay Lord. No? Kaya nga, paano mo malalaman na ang church po ay filled with the Holy Spirit?
nag-worship tayo kay Lord. Because the evidence of being filled with the Holy Spirit is worship. Nag-worship ka kay Lord. Singing psalms and spiritual songs among yourselves, tayo daw po, and making music to the Lord in your hearts. At ang sabi sa verse 20, ano sabi? Lakasan natin yung verse 20. And give thanks, Give thanks for everything to God the Father. in the name of our Lord Jesus Christ. Worship. And ano sabi? Give thanks for everything. For everything. Matindi yan eh. Sabi ng Philippians ay 1 Thessalonians 5:16 or 18, give thanks in all circumstances. Kahit po sa gitna ng problema. Kahit sa gitna ng kawalan. Kailan po tayo nagpasalamat sa Diyos? O kailan po tayo nag-pray ng puro pasasalamat sa Panginoon? Kailan ka nag-pray ng puro pasasalamat sa Lord? Because sometimes, pag overwhelmed tayo ng problems in life, ang puro prayer natin, Lord, ligtas mo naman ako dito sa kalagayan. Lord, wala na. Lord, para bang ang pinapour out natin is yung mga problema natin, mga hinanakit natin, mga sakit ng ulo natin. But kailan tayo nag-pray na puro pasasalamat yung pinag-pray natin? Because sabi dyan, para ma-feel ka ng Holy Spirit, you need to worship the Lord and give thanks in everything, in all circumstances. Amen? Alam niyo po, gratitude is the antidote of anxious heart. Gratitude is an antidote, is the antidote of an anxious heart. Gusto mong mawala yung anxiety mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, at least 3. Ano yung pinapasalamatan mo kay Lord? Sa araw na ito, sa linggo na ito. Ha? Meron ba? Madami. O sabihin nyo sa katabi nyo kung madami, sabihin nyo. Okay, more than 3, no? Naalala ko po yung kwento ng isang pastor, si Pastor Bill Bright. Si Pastor Bill Bright, yung founder ng Campus Crusade for Christ. Meron daw siyang isang member sa church. At isang member niya, ikakasal na. At nung malapit na yung kasal, ay nagkasakit yung fiancé niya at namatay. And yung tao na yon, yung babae na yon, is, siyempre, fiancé mo, papakasalan mo, namatay. Sobrang tindi ng kalungkutan niya. At hindi siya makausap. Sobrang depressed niya. Sobrang lugmok niya sa buhay. Pero, sabi ng pastor, sabi ni Dr. Bill Bright, sabi niya, kamusta ka? Sabi niya, I'm not okay. And then sabi niya, sa sitwasyon mo ngayon, ano ang gusto mong ipagpasalamat pa rin sa Diyos? Ano ang gusto mong ipagpasalamat pa rin sa Diyos? Di ba parang sa tindi ng disappointment mo, tindi ng pinagdaanan mo, ano, ang command sa atin ng Bible, give thanks for everything. No? Mahirap po yun. Magpasalamat. Kasi pag sa ganong sitwasyon, ang maisip mo talaga yung sarili mo eh. Isip mo talaga yung nararamdaman mo. Kaya minsan siguro, pag tatanungin ka ng gano'n, sasabihin mo, wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko? Parang gano'n, di ba? Pero alam niyo po, the antidote of anxious heart is gratitude. Nasa gitna ng mga pinagdadaanan po natin, kabigatan po natin ngayon sa mga oras po na ito, is ano ang gusto mong ipagpasalamat sa Diyos? Meron ba? Meron ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Give thanks to all circumstances. Ano number 1? How to have victory over anxiety? Be honest to God. Pangalawa, be hunger for God's presence. Pangatlo po is speak hope to your soul. Speak hope to your soul.
Kausapin mo daw yung sarili mo. No? Faith sometimes means preaching to yourself instead of listening to your fears. Preaching to yourself. Kausapin mo yung sarili mo. Alam niyo po, ako po, ang advice ko po, pag meron tayong matindi pinagdadaanan, lalong-lalo na po, pag, tawag dito, yung matindi yung ating mga problema, bubulungan tayo ng kaaway. Merong bubulong sa atin, palaging ipapa-remind sa atin ng kaaway yung sitwasyon mo, yung nararamdaman mo, yung ano yung takot mo. Kaya ang advice ko po, huwag kayong makinig sa sarili niyo. Kausapin mo yung sarili mo. No? Speak hope to your soul. Speak hope. And what is the hope? Tingnan niyo po. Sabi ng Psalmist, chapter 5, verse 11, dalawang beses binanggit ito. Sabi niya, bakit ba ako nadi-discourage? Bakit ba ako nalulungkot? Sabi niya, I will put my hope in God. I will praise Him, my Savior and my God. No, kinausap ng psalmist yung sarili niya. The psalmist doesn't deny his emotion, but he directs himself toward the truth, toward the hope of God. Kaya, how to overcome yung anxiety? No, kailangan po nating kausapin, mag-preach tayo sa sarili natin, turuan natin yung sarili natin, remind yourself of the goodness of God, remind yourself about the promises of God. Yun yung ilagay mo sa sarili mo. Pag every time na meron kang anxiety, meron kang pangangailangan, sabihin mo sa sarili mo, Lord, you are my provider. Sabihin mo sa sarili mo, kausapin mo, Pastor John, meron ang Diyos na malaki. Meron ang Diyos na tutulong sa iyo. Meron ang Diyos na malalapitan. Because yung lies of the enemy, sasabihin sa iyo, wala ka ng pag-asa. Wala nang lusot yan. Wala ka nang pwedeng daanan dyan. Wala nang, wala nang solusyon yan. Pero, alam niyo po, kailangan mo umaksyon. Kailangan mong gawin yung part mo. Speak to yourself blessing, the promises of God, the character of God. Ang tanong, pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, ang tanong kung wala tayong alam na salita ng Diyos, ang tanong, kaya nga po minsan sasabihin natin, ang hirap umaten. Kasi parang na-overwhelm ako ng problem. Alam niyo po, baliktad. Dapat pag na-overwhelm ka ng problem, is pupunta ka ng simbahan para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Mga pangako ng Panginoon. Kasi wag mong hayaan na madaya yung sarili natin, doon sa mga napapakinggan natin. Tapos, titingin ka ba sa mga balita? Puro kaguluhan, puro patayan. No? Lalo ka malulugmok. Kaya kailangan mong mag-preach sa sarili mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-preach ka sa sarili mo. Ikaw ang pastor sa sarili mo. No? Kaya kailangan mo talagang i-remind yung sarili mo about the promises of God. Bakit po, mga kapatid? Bakit po? Kasi, alam niyo po, yung anxiety, kailan siya umatake? Pag tayo mag-isa. Pag wala na tayo sa church, pag wala na tayong kasama, at ikaw na lang, kailangan mong mag-preach sa sarili. Kailangan mong maglagay ng pag-asa sa iyong sarili. Amen? Kaya po, how to have victory over anxiety? Number 1, be honest to God. Number 2, be hunger for God's presence. Number 3, speak hope to yourself. Kaya application natin. Ito yung gagawin natin. Number 1 is lumapit at maging totoo sa Diyos. Lapit tayo sa Panginoon. No? Number 2, huwag sarilinin ng problema. Mahawit ka ng papuri. Magtawag ka. Kung nahirapan ka mag-isa magpuri sa Diyos, magtawag ka. Mag-pray ka. Makipag-fellowship ka sa iba. No? Huwag mong sarilinin ng problema. Number 3 is iwaksi ang kasinungalingan sa isipan. Iwaksi mo yan. No? Huwag mong paniwalaan. At magsalita ng mabubuting bagay.
Magsalita ng pag-asa, no? Magsalita ng mga pangako ng Panginoon, no? Ipahayag ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Tayong lahat po ay sandaling yumuko at manalangin. Mga kapatid, as we close our eyes today, this morning, sige po, let us close our eyes to the Lord. Let us focus on the presence of God. Mga kapatid, do you feel empty? Do you feel exhausted, pagod, worried, burdened? Come to our Lord Jesus. Our greatest need is not merely emotional relief, but we need to be restored. Restored of our connection and relationship with God. Sometimes po, yun ang kulang sa buhay natin. Yung connection natin sa Diyos. Yung pag-aalala, yung problema, hindi nawawala. Minsan nawawala, pero napapalitan din. Kaya, ang pinaka-solusyon ng ating anxiety, worries in life, emptiness in life, is God Himself. God's presence. Bago po tayo dumako doon sa communion, let us pray this morning po. Pwede ba tayo lumapit sa Diyos? Na wag muna nating isipin yung nasa paligid natin. Alam niyo po, ang sabi ng John chapter 7, verse 37, ang sabi doon, if any one of you is thirsty, come to me. If any one of you is thirsty, if any one of you is empty, drained, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Surrender to God your worries. Cast all your worries to God. Bigay natin yan sa Panginoon. Ilapit natin yan sa Diyos. And trust the Lord. And ask God, desire it, Lord, fill me once again. Fill me, Lord, with your presence. Fill me, God, with your Holy Spirit, O God. Lord, I cannot do it alone, O God. Lord, I cannot solve and overcome, Lord, this life, O God, apart from you, Lord. Lord, I need you so much, Lord. Fill me once again, O God. Fill me once again, Lord Jesus. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa John chapter 7, Lord, tumayo kayo, Panginoon, sa gitna, Lord, ng piyesta ng Pasko at sumigaw kayo. Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at bibigyan ko ng tubig. Alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, ang tubig na yon, ang sabi ng Bible ay ang banal na Espiritu. Kaya pag lumapit tayo sa ating Diyos, pupunuin niya tayo ng kanyang banal na Espiritu. Upang maging katulong natin, sandigan natin, gabay natin, kalakasan natin, buhay natin, para malagpasan natin ang lahat ng mga inaalala natin sa buhay. Kaya mga kapatid, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Lord, I pray, O God, Lord, that every one of us, Lord, na nandito, Panginoon, I pray, Lord, that you may be filled us, O God, with your Holy Spirit, O God. Lord, you are here, O God. You are here. Holy Spirit, you are here in our midst, O God. Lord, sa aming buhay, Lord, we fill every one of us, O God, including me, Lord. Fill me, O God, with your Holy Spirit. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Lord, I receive, Lord. I receive it, O God, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen.